We asked you guys, our viewers, kung anong top rom-coms inyo. Pwede po makahingi ng No way! Oo. Sabi nga, can I keep the No Oo. way! Sabi, blindfold ako. I didn't mean it as a I don't wanna bring that memory back. Ang sakit naman nun. What is up, guys? It is Jeremy G, and this is Top Answers Only! Woo! Yes, ang dami nating energy ngayon. Kaya kami nagtanong sa inyo, our viewers, our audience, our tao, kung ano ang tao nyo, or Top Answers Only. And syempre for this episode, we have a well-loved internet personality best known for being the other half of popular podcast Chicks to Go, professional actor, host, writer, and currently finishing her master's in counseling psychology. Grabe, ang dami niyang ginagawa sa buhay. Let's welcome her here sa Tao, Hershey Neri! Hi, hello. Grabe, nag-transform si Jeremy. Nag-transform ba ako? Kanina, nag-uusap-usap lang kami. Mahinahon. Ngayon, Oh. host na host. I love, tsaka modulated ang boses. Kasi syempre nandito ka eh. Na-modulate ko rin yung voice ko. Uy, grabe, parang hindi naman ganun yung Hindi boses. Kumusta ka naman? At sobrang excited ako. Grabe. Thank you so much for doing this, Oo by the naman, way. nung nalaman ko, wow, may podcast si Jeremy. Oo. Go! Fan Go, ako ng go, Chicks go. to Go. Kaya thank you so much for being here and hopefully we can hear your insight din sa mga top Oo. answers ng mga tao ngayon. Pero kumusta kayo ni, ito, Mahal? Okay naman. Masaya kami. Next week magpupulag kami. Ah, talaga? Nag-hiking ka ba? Hindi. So first time nyo? Nag-hiking ako parang 10 years ago. 10 years so, ago. first time ko ulit mag-hike, pulag agad. Pulag agad yun yung gusto mong Oo, gawin? Pero kasi 'di ba, yung Oh. mindset natin, it's all or nothing. Grabe, it's all or nothing. Parang nakakatakot. Let's do it. Charot. Parang nakakatakot yun. It's all or nothing. Pero ano yung mga gusto nyong gawin together? Bukod sa, syempre, hiking. He's a filmmaker. Ah, okay. Oo, so yan yung bonding namin. Gumagawa kami ng mga videos. So minsan sa makikita nyo sa feed ko, may mga funny videos kami ginagawa. Kami yun. Yun yung bonding namin. Tsaka PlayStation. And like, kasi mag-30th birthday na ako in 2 weeks. So sabi ko, alam mo, Jeremy, pangarap ko talaga magka-PlayStation. Bata pa lang ako. Talaga? So yun yung birthday gift namin. Wow! Birthday gift ni Mahal sa akin. Tapos yung gusto ko gawin Tekken. Tekken. Grabe, bagong-bago. Gusto ko. Gulat ako. Akala ko Bago-bago. Spider-Man. Avatar. Tekken. Tekken Kasi pala. dati, di ba sa arcade, magte-Tekken kayo. Totoo. Yung Totoo naman yun. pinipindot ng gano'n, tapos ginaganon. Yung ginagawa parang. Siyempre, filmmaker si Mahal, di ba? Yes. Do you guys watch movies together? Alam mo yung nakakatawa? I think, dahil pareho namin siyang work, we do things na hindi related. Hindi related sa work? Oo. So kung mag-unood kami ng film, yung gusto ko, animation. Oo. Yung mga cartoons. Anong favorite animation? Oh my gosh, yung ngayon nagustuhan ko yung Soul. Ah, I love Soul! Ang lalim niya. Ang lalim ng story doon. Oo. So, ano tawag mo sa mga nanonood ng Top Answers? Mga tao. Mga tao, manood kayo ng Soul. Ng Soul, totoo. Hindi kasi parang last year yun yung stage in my life. Alam mo yung ano ba purpose ko in my life? Oo. Bakit ba ako nandito? Ano ba life purpose ko? Tapos yung message ng movie is sometimes hindi mo naman kailangan ng one big purpose in life. Totoo. Like not everyone is a Mother Teresa. Not everyone is a Oo. LeBron James, 'di ba? Oo. Tama 'di ba yun? Oo. Nag-iimbento ako. Nagtanong ka sa akin, tama Hindi ba, ako LeBron nag-basketball. James? Ayan, not everyone will have that kind of life. And that's okay. Sometimes yung purpose natin in life is to just live it. Live yung everyday, enjoy mo lang. Ang ganda. Kaya yun yung nakakatuwa sa mga movies is that may mga realizations ka din when you Totoo. watch it. Totoo. And speaking of that, kaya tayo nandito ngayon, our topic for today is Pinoy rom-coms. Ayun. But I wanna ask you, bukod sa mga Pinoy rom-coms, it could be Pinoy or it could be international, anong favorite rom-com mo? Favorite rom-com ko? Sa Filipino rom-com, syempre Four Sisters and the Wedding. Totoo, oo. Iconic, di ba? Iconic Si Miss talaga yun. Angeline Quinto, iconic doon. Oh, at sinuot niya yung suot niya dun sa Oo. Four Sisters and the Wedding recently, di ba? Correct. Sa akin, internationally sa akin The Proposal. Hindi ko alam kung napanood mo na. The Proposal with Ryan Reynolds.
and Sandra Bullock. Parang yung story nun, si Sandra Bullock is a boss and Ryan Reynolds is the parang ano siya? Intern siya. Okay. Intern siya. At si Sandra Bullock, parang nalaman niya yung citizen, parang wala na siyang green card or something. So, kailangan na may green card. They had to fake marry each other in order for her to get her citizenship or green card. Tapos andun umiikot yung story, nakakatawa din. Pero syempre, nandito na tayo. We're in the Philippines. Let's talk about the top Pinoy rom-coms. We asked you guys, our viewers, kung anong top rom-coms inyo at malalaman natin dahil, meron din mo ba yun? Ano? Ito, nag-review yung cellphone natin. Hello? Okay, sure na kayo dyan. Okay. They have spoken. Okay, tingnan natin kung anong top 3 Pinoy rom-coms ng ating tao. Are you ready? Okay. Alright. Number 3, Got to Believe by Rico Yan and Claudine Barreto. Alam ko na yung original talaga. Before Katniel, before JD, may Claudine and Rico. Oh, iconic talaga yung Love to Iconic, di ba? Pero alam mo, hindi pa ako nakakapanood ng Claudine and Rico na movie. Okay, so yung gist nito, parang ano siya falling in love with a quote-unquote enemy or your polar opposite. Okay. Kasi si Claudine, dito sa movie na to, if I'm not mistaken, siya ang hopeless romantic. Tapos si Rico yan, siya ang ano, hindi siya naniniwala sa marriages, hindi siya naniniwala sa long-lasting love. So, fuckboy ba siya dito? Parang ganun nga. Parang Okay. ganun nga yung character niya dito. But let's talk about how relatable this movie is. Kasi syempre nagustuhan din to ng mga tao, di ba? Are you a hopeless romantic when it comes to love? Sobra. Ikaw ba? Oo, to the point na nagsulat ako ng song para sa mga hopeless romantic. Kanina, backstage, meron siya pinarinig sa akin ng Ayan. song. Ang ganda ng song na ginawa niya. Oo. Ang galing mo So when you write songs, it's based on your experience? It could be based sa experience ko. It could be based sa... Kunyari, may napapanood akong movie. Yun, pwedeng based sa movie. Ganda. Pwedeng ganun. So, forte mo yung love song. Oh, grabe naman yung forte. Di ba ganun Actually, yun? actually halos lahat ng songs na sinusulat ko, love songs. Diba? Oo. Yun yung ano mo, market. Grabe yung market. Oo, ang Grabe galing yung mo market. kasi magsulat. Thank you. Pero syempre, may mga syempre bilang hopeless romantic, may mga stuff that we do that we feel stupid, we feel dumb. Is there anything that you've done for love na feel like, shit, gago ako dun. Makakatang ako dun. Siyempre, nung college pa tayo, hindi naman talaga natin alam yung love. Parang, ilang taon ba ako noon? 19? Oo. Tapos meron ako dinidate na guy. Oo. Akala ko love ko siya. Habang magka-text kami, na late reply siya. Sabi ko, bakit tagal niya mag-reply? Tapos sabi niya, hi, I'm back. Sorry late. Kasi namatay daw yung dog niya, nasagasaan. Habang nagte-text daw kami. Parang sinabi niya is, dahil magka-text kami habang naglalakad siya, nasagasaan daw yung dog niya. So, naniwala naman ako. Hindi ko alam. Baka nga talaga, it happened. So, ginawa ko, the next day, meron akong ninong. Yung ninong ko na yun, alam mo yung 101 Dalmatians? Ganun siya, ang dami niyang aso. Ang dami niyang aso sa bahay. Sobra. Tapos Okay. sabi ko, ninong, pwede po makahingi ng aso? No way! Oo. So, di ba yung iba humingi ng pera? Ako, ninong, pahingi po Kala ng mo aso. pera yung aso, Okay. Uh, Tapos binigyan niya ako ng poodle. Shih Tzu. Shih Tzu poodle, Oo. wow! Pushi. Shih Tzu. Shih Tzu Oo, ata, okay. Shih Tzu poodle. Binigyan niya ako ng Shih Tzu. And then, binigay ko dun sa ka-text ko. Sabi ko, this is for you. So, happy-happy siya. Ang cute ng dog. Love na love niya yung dog. Ano pa siya, computer geek. So, yung name ng dog, Bite. B-Y-T-E. Oh my God. Cute, di ba? Tapos Actually, parang bite cute. kasi, Tapos, 3 days after ko ibigay yung dog, sabi nga sa akin, alam mo, hindi ko nasabi sa'yo, but I'm also currently seeing someone else. And I'm torn kasi best friend ko siya. So, best friend niya yung girl, and then may dinidate niya ako. So, sabi niya, hindi ko alam anong gagawin kung ikaw or siya. So, ako naman, sige, if you're torn, go,
Kasi di ba, kung gusto niya talaga ako, bakit mo tinatanong sa akin? So, go ka na sa kanya, let you go. Sabi niya, can I keep the dog? No Oo, way! sabi ko, okay. Tapos, ang ending, baby nila yung dog. So, nag-post sila, yung couple, at baby nila yun. So, ako naman, I'm happy kasi at least, happy yung dog, diba? Hindi siya pinabayaan. Tapos, after, guys, this was like 2015. Okay. They got married last year. So, after 10 years, sila talaga yung meant to be. Oo. So, at least yung heartbreak ko, hindi nasayang. Okay. Kasi di ba Tama naman. hindi din sila nagkatuluyan nung girl. Eh di Oo. parang sayang iyak-iyak ko. Mas masakit yun. Oo, mas masakit nga yun. So, at least sila yung nagkatuluyan. And happy naman yung dog. Grabe naman, nagbigay ka ng aso. Alam mo na nino mo yun, na yung binigay. Eh, Ngayon lang yung malalaman. so sabi niya, kamusta na yung puda? Oo. Okay naman po. Totoo naman, okay naman. Oo, okay. Pero hindi mo sinabi kung kung kanino. Ibang pamilya, ibang couple pala yung inupuntahan. Grabe. Grabe naman yun. Giver ako. Give, Oo. as in ganung point. Oo, I give. Ganyan. Ikaw ba? Oo. May ginawa mo? I give, actually to the point where, yun nga, di ba, since nagsusulat ako ng song, nagsusulat din ako ng song, tapos pinaparinig ko. Meron akong isa, I was dating this one girl. We were dating for a couple of weeks. Weeks, ha? Okay. So, sobrang hopeless romantic ko. Akala ko, shit, siya. So, nagsulat ako ng song, akala ko matutuwa siya. Tapos pinarinig ko sa kanya, ito yung reaction niya. So, pinarinig ko, sabi ko, I have a song for you. And I hope you like it. You don't have to say anything if you don't want to, but this is for you. Tapos narinig niya, reaction niya. Yun lang, walang words. No words, not anything. Tapos ano sabi mo? Ha? Ano sabi mo? Nag-next topic na lang ako. Sabi ko, okay, anong gusto mo gawin? Anong gusto mo kumain? Ang masakit nun, maganda yung song. Nagustuhan ko talaga yung song. Nire-release mo yung song. Oo. Anong song to? Anong song to? Anong song? Pakinggan natin. Uy! Anong song to? OCD. Search mo ngayon. Pwede ka pakinggan. And then search, sample Oh, ba? sample. Girl, your touch is like a drug. I just can't get enough. Going crazy and craving just a shot of your love. Oh no. Oh no. Put your lips right next to mine like a fine glass of wine. Going crazy in the shadow light. Oh no. Yan. Ganda ng boses ng baby. Thank you so Alam much. mo, Mm. di ba nung high school tayo, uso yung telebabad dito? Tapos Ay, so, telebabad. sorry. Hindi, genuine talaga yung reaction ko nun. Hindi ka nagka-telebabad. Hindi, explain mo nga sa akin muna. kung Oh, ano may yung television. landline ka. Okay. Tapos, buong magdamag kayong magkausap para hindi ka makita ng mama mo, magtutulakbong ka sa kumot para hindi ka mahuli. Okay. Telebabad tawag. Babad kayo all night. Ah. Tapos, ang cute doon, yung kinakantahan mo siya. Oo. Hindi nga ba na-experience Hindi, yun? hindi ko na ito experience. Yun lang. Gen Z ka ba? Gen Z ako. Oh my God! Yung sabi ko, I didn't mean it as a I didn't mean it as a diss. Kasi dati, nung high school, may Oo. katelebabad ka, tapos nagigitara siya habang katelebabad. Oo. Maganda ba yung boses niya? Oo, kilig-kilig ka doon. Anong kinanta niya? Hindi ko na maalala eh. So, ito, ang cute naman kung sinend niya ng voice note. O, di ba yun naman yung uso yun sa Messenger, iba voice note. Oo. Meron ka ba manligaw? Sinesendan mo ng song mo sa voice note. Currently, oo. Ang cute! Currently, Ang oo. cute! Currently, oo. Kaya nga diba sabi nila, fall in love with an artist and you'll never die. Totoo ba yun? Kasi an artist commemorates you. Kumbaga, yung ginagawa mo siyang inspiration, ginagawan mo ng kanta, Oo. ginagawan mo ng art. Pero feeling ko double-edged sword din yun eh, di ba? Bakit? Kahit yung mga heartbreaks, may song din, di ba? Oo.
Parang si Taylor Taylor Swift din. Swift, Si oo. Taylor Swift din. Lahat ng top moments niya sa love, sinusulat niya. Pati yung bottom moments niya. Oo. Turning your pain into art. Diba? Okay. Alright. Let's go to number 2. Let's go Okay. to movie number 2. Rom-com number 2 is She's Dating the Gangster ng Kat Niel. Napaka-iconic na itong Oh my gosh, I love this movie. Ano yung favorite part mo dun? Yung sa akin, yung since basketball player din ako, yung nag-cheer si Katrina, sexy love. Go sexy! Yeah. Go sexy! Go sexy! Sexy Oo. love! Oo, yung Diba? ganun. As in, ini-imagine ko yung sarili ko habang nagbabasketball ako na may yung girlfriend ko or whatever, gumaganon. So, fantasy ba yun ng mga basketball players na habang naglalaro ka, may girlfriend kang chini-cheer? Siyempre, ini-imagine ko rin. Ah. Actually, in high school, there was a girl that I liked. Ako starter ako ng varsity. Usually, okay naman ako maglaro ng basketball. Dito, yung kalaban ko, nasa US ako noon. Yung kalaban ko, ang tatangkad. Nandun siya sa crowd. Wala akong na-score na point. na-bench ako. Na-bench ako. Tinanggal ako sa court. As in, parang worst game ko yun. Oh, kasi kinabahan ka. Ganun. Oo. Oh. Yun. So, yung fantasy ko naging nightmare. Naging nightmare ko siya. Pero nakadate mo tong crush mo? Hindi. Hindi. Siguro naisip niya, gano'n naman to. Grabe naman tong basketball player, hindi siya marunong. Pero alam mo, is that a guy thing? Yung parang pag may sport ka or may hobby ka, yung gusto mo, yung partner mo, nandyan sa chini-cheer ka sa tabi. Yeah, I think mas nakaka-inspire at mas nakakabigay ng energy yun eh. Whenever someone that you love very much, lalo na yung crush mo, kahit yung mga pamilya mo eh, kahit pamilya mo nandyan, mas naging motivated ka maglaro. Kahit pagod na pagod ka, pipilitin mo. Cute naman. Oo. Di kasi, naman, yung, di ba si Mahal, he's a cinematographer. So, gumawa siya ng music video ng isang artist. Sumama ako. So, yun naman yung yung cheering from the sideline. Wow. Kasi nakakatuwa din. Like, us girls, gusto natin, kapag yung partner mo naman, he shines in what he does. Diba? Yung parang, ang galing, ang interesting. May hobbies siya, may passion siya, may interest siya. Tapos may- nakikita mo siya in the zone, focus na focus, diba? nakakatuwa. So, parang nakakakilig. Ay, alam niya yung ilaw-ilaw, yung, di ba? Oo. Gamitin mo yung gantong ilaw-ilaw, chururut. Oh, yung specific na terms. Oo. So, kaya ko yan galing. So, ikaw ba, nagawa mo naman yun, na-support mo naman yung partner mo? Siyempre, sinusupport ko siya, pero hindi ko pa siya nakikita in the zone. In the zone kung anong gusto niyang gawin. Kasi naman nung high school, sobrang focus ako sa studies, basketball, tsaka nag-choir ako. Choir, wow, okay. So parang dami kong ginagawa, sabay-sabay. Ikaw, do you have any high school memories with crush or pwedeng high school memories na you always remember? Isa lang boyfriend ko noon. Oo. 4 years siya lang boyfriend ko. Tapos ang cute tuwing prom, Oo. meron siyang mga proposal. Ano yung pinaka, best, memorable proposal niya sa'yo? Blindfold ako. Okay. Sa classroom. Okay. Sa Wala naman ako classroom, din sinabi. Tapos, pagkabukas, yung barkada niyang boys naka-line up. Yung isa may gitara, nag-gitar. Yung isa may dalang fudgy bar kasi favorite ko yun. Isa may dalang cartolina, will you be my prom date? Tapos naka-line up yung mga boys. Tapos sa dulo, ayun siya may flower, nakaluhod. Nakaluhod? Bakit? Prom lang to, ha? Okay. Cute-cute ng high school memories. Yung sa'yo, yung mga memories na masaya. Yung sa akin, yung high school proposal ko, senior year ako ng high school, tapos pumunta ako dito for The Voice Teens. Tapos I had a girlfriend nung time na yun. Okay. Tapos I didn't know kung makakabalik ako for prom. Tapos, nag-long distance kami. Nag-blind auditions ako sa The Voice. So, after blind auditions, parang may konting downtime nun na sabi nila sa akin, Jeff, pwede kang umuwi. So, sabi ko, isa-surprise ko na ng girlfriend ko. Hindi ko sasabihin sa kanya na makakabalik ako. And then, pag nakita niya ako, meron akong dalang tarpaulin, pwede go to prom. And nangyari, parang I think it was the day of my flight or a couple days before my flight. Nakipag-break up siya sa akin. Oh no! Bakit?
niya kaya long distance. Oh, no. Eh, sakto. Kasi sabi ko, isa-surprise ko naman siya kasi alam kong nahihirapan kami dalawa sa long distance. Nag-break kami 2 days before ako nag-fly. So, paano yun? Tinutala pa rin siya. So I went back. I was still gonna try to surprise her kasi baka sakaling she would rethink things or I don't know, her mind would change. Eh pagbalik ko, may prom date na pala siya. Tas, Naka-move on na siya agad. oo, tas yung prom date niya, best friend. Oh my gosh, alam mo pang rom-com. kaya Pang movie. Kaya nga, hindi rom-com movie talaga. Oo. Drama movie talaga. So ako, solo ako. It's either solo ako pupunta or pupunta ako with my friend. So, paano yun? So, I went with my friend. Tapos ending, when we were there sa prom, yung friend ko, iniwan niya ako for a different group. So, tuloy, nung slow dance, di ba yung iconic na inaantay mo talagang slow dance part ng prom. Nung slow dance, nandun lang ako sa gilid, umiinom ng tubig. Umiinom ng Tapos juice. pinapanood mo yung ex mo. Nakita ko yung ex ko na sa dance floor. Bakit? Oo. Ginawan mo ng kanta to? Hindi. Kasi ayokong balikan yung memory niya. Oh. May mga songwriters may mga memories talaga kami na ayaw namin, we don't wanna write songs for kasi ayaw namin balikan yung memory na yun. May mga songwriters din na they wanna go back to the memory kasi mas makakatulong yan sa kanta. Eh ako personally, I don't wanna bring that memory back. Ang sakit naman nun. Di ba ang saya naman dito sa tao? Ang saya talaga dito, di ba? I want to hug 15-year-old Jeremy. 15 ka ba nun? Oo, 15 ako doon. 17 ako doon. 17. Wow. 17 ako doon. Tapos, Ang sakit. ayun. And then, the ending, I finished The Voice. I finished top 4 sa The Voice. Tapos, nandito na ako. Kasama naman kita. Oh my God. Turned So out happy. beautiful. Happy ending talaga. Alright, let's go to our last rom-com. This one, very iconic. Rom-com number 1, A Very Special Love ni Sarah G and John Lloyd. Have you watched this? Hindi pa. Hindi ko pa napanood itong specific movie. This one. Ito yung iconic na na yung sound ay, where the hell is my coffee? Ay, coffee! Tapos, doon papasok si Sarah. Yun yung iconic na scene na yun. No, as in, mga first couple minutes pa lang. Ganun. And then the whole love story is destiny. Do you believe in destiny, the right person at the right time? Ako, hindi ako naniniwala na there is only one specific person for you. Kasi paano kung hindi mo pala, kunwari, nadaanan mo yung specific person and edi for the rest of your life, wala ka ng soulmate. Totoo. But there's a right place at the right time at the right condition. Kumbaga, there's a right person sa specific season. Or ito, parang tugma tayo. At this point of your life, there's a right person. Yeah. Yeah. Okay. And for some people, di ba, yung person na yun na yung for the rest of your life. Yun, kumbaga kasi, tugma kayo. Pero hindi ako naniniwala na parang, paano kung nag-break kayo ng soulmate mo, di wala ka ng soulmate forever. You can always find a new soulmate. It's just that you choose na, okay, same tayo ngayon. I choose you. Even if hindi tayo same ngayon, I still choose you. Parang it's a decision. So I want to ask you din, kasi syempre, these movies were voted by our audience din. So why do you think napafall in love sila sa trope na right person, right time? Right person, right time, and destiny. Kasi yung Very Special Love, got to believe, parang ganun din eh. She's dating the gangster, parang ganun din, fate. It always falls with fate. Why do you think Pinoys are they always believe in fate and destiny? I think, kasi tayo, di ba, very optimistic tayo as a people. Di ba? We like thinking na tomorrow is better, na like, kahit nga, di ba, at the pinaka-bottom, masayahin pa rin tayo. Kaya, masarap isipin na, wala man lang yung tao na hinahanap natin ngayon, one day, mahahanap natin siya. One day, we will find love. And that's a beautiful thing. Yeah. Diba? Yung pagka-hopeless romantic din ng mga Pinoy. Oo. Okay, at least hindi tayo nag-iisa. So with that kind of trope, no?
Pero syempre, that movie is so iconic. At when I was rewatching it over the weekend din, at may mga times na naiiyak ako kasi nakarelate ako. Lalo na yung yung scene na pinuntahan ni John Lloyd Cruz yung nanay niya sa cemetery. Okay. And then, dinala niya si Sarah G. Kasi, yun pala, i-introduce niya si Sarah sa mom niya. Doon ako naiyak. Because that's the, nakarelate din ako sa, wala lang yung, Bakit? Hindi, kasi, meron akong relationship na gano'n. Pinakilala niya ako sa dad niya na patay. Ayun, so doon ako naiyak, sabi ko, shit. That's a big thing. And that's such a pure thing. Oo, yeah. Diba? Yung papakilala kita sa mom or sa dad na knowing na kahit wala siya here physically, they're with us now. And it made it even more powerful dahil sa chemistry. Si John Lloyd, sobrang tuwang-tuwa ako sa kanya. Siyempre, yung sila ni Bea Alonso. Yan, Ano yung One More Chance. One More Chance. Oo, Iconic din yun. At saka yung charming kasi kay John Lloyd, yung sobrang siya, Pilipinong-Pilipino. Oo. Ang charming kasi ni John Lloyd, sobrang boy next door niya at sa mga roles niya. Oo. Cute. Tsaka he has the confidence, he's not afraid to make a fool out of himself minsan, di ba? May grupo sila ni, sino to? Kuya Luis, Kuya Billy, Kuya Vong, Kanto Boys. Kanto Talaga? Boys. Tapos yung mga prods sila parang gaguhan sa stage. So yun yung feeling ko yun yung nakakakilig din sa kanya. He's so man enough to do whatever and not be ashamed of what he's doing. Sobrang nakakakilig kasi or nakaka-attract when a guy is so confident. Like kahit nakakatawa ginagawa niya, he's gonna own it. Confidence. Yun yung attractive. Doon ka ba na-attract kay Mahal? Yung confidence? Yung humor. Yung humor niya? Oo, yung parang, kaya si John Lloyd, diba, a lot of people like him kasi sobrang totoong tao lang niya. I love that. And syempre, thank you so much for being with us here sa Tao. Thank you so much. Give it up for Hershey Neri. At maraming salamat sa inyo, yung mga tao na nanonood for answering our surveys. Maraming salamat for letting us know what are your top Pinoy rom-coms. Thank you so much, Hershey Neri. One more time, everybody. Nag-enjoy ka naman? Oo naman. Alam mo, parang feeling ko na naging close tayo. First time namin mag-meet ni Jeremy ngayon. Oo. Alam ko na buhay mo. Alam niya yung buong buhay ko, kahit yung mga hindi ko pa nakakwento sa mga friends ko. Oo. At alam niyo na, alam niyo kung ano yung kwento ng buhay ko. At do you want to say anything else to our viewers ngayon? Anything you want to promote? Yes, please. Check out then Chicks to Go podcast with me and Ashley Rivera. Meron tayong new episode every Wednesday. So we talk about comedy, dating, so mga girl talk. And follow me on my social media pages, Hershey Neri. Yes, guys, panoorin niyo yung Chicks to Go, ha? Nakakatawa talaga sila doon. Pero syempre, if you guys want to follow us, make sure to follow us on our social media pages at IG @tao.show and YouTube, TikTok, and Facebook @CreativeDen. And if you guys want to be part of our next episode, please answer our surveys para maging part kayo dito, maging part kayo sa aming top answers dito sa Tao. Maraming salamat. This has been Tao, everybody! Thank you!